Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasimya gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Oras alas 3:08. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Nagasalamat mga higala, kumusta may hapon o karong adlaw Lunes sa una kini nga hugna, unang episode sa atong pagpadagan sa programa nga Nuda Veritas. Katuluran ni mabati ninyo sa kasimana matag alas 3 ngadto sa alas 4 sa kapunon, Monday, Wednesday o Friday. Mo nang atong timanan. O karon pa lang gusto lang ako ipasabot dia kaninyo nga kining atong programa sa kauras man aduna kita YouTube channel nga angan ninyo nga masunod o ma-review ang atong mga previews or mga discussion kanhi na atanan gipost na sa atong YouTube channel sa atong programa nga Nuda Veritas. Diha sa YouTube inyo kining masusi matultulan nga mao nga programa pinaagi lang sa pag-type Nuda Veritas CDO. Akong balikon ha, Nuda Veritas CDO. Pagtuplok ninyo nana, maglugwa na dayon ang tanang mga episode sa ato nga pagpadagan sa programa nga Nuda Veritas. So, ma-review na ninyo ilabi na kadtong interesado nga magpakisayod sa dugang pang pagpasabot, explanation sa ato ang mga pangutana nga giduso ninyo dinhi sa ato nga pagpadagan sa ato nga programa. So paguman ninyo og pagpaminaw, by the way, paibaon ta kamo kay basig matinga mo nga basig gatuo mo TikTok ni nga format kundi taas gyud ni no, maghapit ni usa ka oras kining atong kinitibuk-an nga pagpresentar sa programang Nuda Veritas kabahin or sa adlaw nga Lunes, Merkulis o Biyernes. Mausab ni ang inyong mabati diha mismo sa ato YouTube. Now, pag human ninyo o pagpaminaw, itaas-taas mo na. Kung panalitan gusto niyo nga mag-subscribe mo, buhatan na ninyo, pakisubscribe lang, ayo pag duha-duha, o niya, para makatabang puta, maka-share kita, maka-like, nga sa atong mga kaila. Ang mga programa ay pahinungod ni sa ato mga kagalaan nga naa sa mga kadaplinan. Nga halayo kayo sa ato mga kabaghuan, kalambuan, ilabi na kung magiskot kita sa ato mga pamalaod sa pagkakaroon. Ang programang Nuda Veritas once makadawat sa maong mga amatang sa pangutana, gapaning kamot nga ma-explain ka na og maayo ngadto sa ato mga sugi kutob sa maabot. Okay? Dala sige, mo na ang ato ag ipahinumdom. I think dita maglangan ni ay ato ang mga pipila ka mga pangutana nga ato ag na basa dire or niabot dinhi sa ato ang pagpadagan sa ato nga tulumanon. Ato unahon na to niya ni apay ubang mga pangutana diri sa Pikas Pinagi sa Facebook at usa ni nga tagdon pod human ini pipila ka mga pauta nagikan sa 0917-704-3210. Ang pauta na mao ni karong hapon sa ato sa 0917 Nuda Veritas ingon pa niya walay extrajudicial partition ang komo namong yuta
gibaligyaan sa isa ka parte sa isa ka igsoon, wala magpaybaw busa walay perma namo. Mahimo ba o mabalik ulian ang kantidad sa kantidad ang nakapalit? Unsay buhaton aron matibuok balik kanamo ang parte sa nabaligya nga yuta? Makuha ba pagbalik? Kining pagbawi dili man ni imposible, depende man ni sa sabot-sabot. Oo. Ang pangutana, kung ang usa ka co-ownership sa pagkakaron, ang usa ka property nga wala pa mabahin-bahin, wala pa ma-extrajudicial settlement, ang estado sa pagpanagian na sa mga igsoon is co-ownership. Meaning each member, butan talang children to that effect, is co-owner of the whole property. Oo. Pero dili na pwede nga magpermanente ang co-ownership. Yan ang lan nga para mabahin ka na sukdon pinagi sa extrajudicial settlement. Ang pautana nga muning usahay nga ako ang madunduman nga gipadangat ka pautana gikan sa ato mga tigpaminaw. Sir Frank, kung wa pa mabahin ang amo ang propiedad, co-ownership, pwede ba mabaligya sa usa sa mga sumusunod ang iyang share? Ang tubag, yes. Di na nimo siya masupak, dili nimo siya maaway, nga ino nimo ayaw ibaligya. Nga naman, kay musugot ka og dili, co-owner siya, compulsory heir siya, aduna gyud siya share. Now, kung undivided pa ang maong property, wa pa ninyo i-extra judicially mapartition ang maong luna sa yuta, ang disadvantage lamang na kay di makita sa buyer asa ang imong bahin dinhi. Nganuman kay walay sukod pero naa kay share. Nganuman tungod kay compulsory heir ka, dili ka pwede seluan. Tungod kay gaudaon na kag baligya sa maong luna sa yuta, dili na siya pwede, supak na siya sa balaod. So ang remedy ko din ni iniunta mao nga kung walay objection sa mga igsoon nga mga sumusunod, co-owners, magsabot mo sa labing dali nga panahon nga inyo nang ipasugod extrajudicial settlement of estate with partition. Aron maklaro nga asa ka bang dapita ang imuha do? Oo, si Junior asa bang dapita. Kaya naiuban diha, iagi na lang og raffle kay ang magakitabo mao nga gusto ni kinamagalangan nga siya tuad dito dool at bang sa munisipyo. Iyaha nga share. Nya katong sunod po niya, manghod sa kinamagalangan, gusto po niya nga tuwa po siya magpatbang sa munisipyo. Unya ang ikatulo, gusto po niya nga magpatbang siya sa munisipyo. Na maglibog in taon ang ang tisador ang magasukod niya na. So para patas sabutan. Okay? Kung magakasinabot, mas maayo. Kung di magakasinabot, dili maayo. Kay mag-insister mang atbas munisipyo iyang bahin. Bidat as it may, kung sa extrajudicial settlement, ang sumusunod na agyubahin, di ka pwede set aside ka ngawa kay bahin. Naa ka, gyud. Mo nang uban diha, bisag wa pa mabahin, mag-ingon na din siya nga, ako ibaligya akong bahin. Pila ka square meters? Bana-bana de, 500 square meters. O sige siya akong paliton. Na mga kaso niya na. Valid man. Kaya man ay lagi apel tong ang laing portion siya ta nga dili mo. Muna nga I suggest nga kung panlitan ingon nini ang sitwasyon, dalion gyud pagbahin pinagi sa extra judicial settlement of estate with partition. Aro nga matan-aw na dayon asa ka dapit sa kinatibukan nga yuta ang imo. Na-determine na. Oo. Ang imo dapit is babaw katong kuan
Katong upaw-upaw na ang mga kayutaan dito. O katong buyer nagbasol sus upaw-upaw na man nga yuta murag wa man tay mahimo. Pero executed na ang sale. Kay gi-advance man yan isugot na sa tunga buyer. Di ba? So unsay sunod may tabo sa pagbinahinay. Ang tagsa-tagsa ka mga heredero, mga heirs. Kay naa naman gibahi na ba na? Will immediately file necessary papers after payment of taxes aron sa ingon matituluhan among maong luna sa yuta sa mga heredero. Iya na dayon sila. Pagdawat na sa Registry of Deeds, ga-file na mo, paglugwa na sa mong titulo sa yuta, nakapangalan na dayon kana ninyo. Okay? Nakatunggan na una og baligya, unsa man? O ga-execute siya og absolute deed of sale. Sa ato pa ang maka-follow up o makapatitulo sa yuta kay naa na may deed of sale, ang magkakitabo ang buyer. Ang buyer maka-identify na sa iyang napalit kay gisukod naman sa geodetic engineer nga mao ni nga area although kabatuan lugar nga portion sa mao nga yuta. So going back sa imong pangutana, pwede ba nga mabawi? Depende kung magkakauyon katong tag-iya gyud sa portion sa luna sa yuta ang kutong nga buyer. Depende. Kay nganuman absolute deed of sale is a contract. Wala yung gibutang diha nga word nga contract. But in another form of contract which we can also apply, simple nga contract, kanang gitawag nga contract of sale. Maura na sa absolute deed of sale nga atong gihimo. Na kunana wa kay mahimo kay ang property gi-transfer naman ug nakatitulo na sa buyer. So sa imong pautana sir, dili imposible kung maistorya. Pero di sad nimo mapugnan og mabutan ang imong igsuon nga naa siya gyoy bahin gikan sa common nga property or sa mother title. Anak gud siya. Di na pwede nga laksod kag naong di ka pwede makasunod ni mao nga yuta. Di pwede. Kay mao nang balaod. Mao nang dili pwede ato masupak ng balaod. Kay kung supako nimo na malalis. Mobalik na punta sa korte diha. Kaya ato ipaanular. Di ba? O sige, I hope na sabtan ni sa tag-iya sa nagapangutan na kadyotang ha. Asa ba na ko ni ko na. Alright. Mutong primero na ko nga pagtakol sa pangutana. I hope na sabtan niya. Now, in kaso og na kay gamay kalibog, sir, pagduwa-duwa. Pangutana lang. Pangutana lang. Alright. Good afternoon, Sir Frank. Ang bana sa kuanay sa 0917. Good afternoon, Sir Frank. Ang bana na ay kulok kadidang og nag-ipon sila karon og nagbayon og duha ka bata. Unsay nagbayon? Nakapanganak siguro no, duha ka bata. Kinsa apelyido ang sundon sa mga bata, sir. Kung pag-ingon nimo kulok kadidang meaning legally married siya pero nakakita. Okay. Nakakita og lain. Naangkan niya duha. So katong naangkan niya nga duha, illegitimate children to sila tanan. Kay natao tong mga bata without the benefit of marriage. And they cannot also at the same time remarry because he is already a married man. And so therefore, kung nakakita siya o nagpadalyang diha mismo sa daplin, nga gapanampit nga, dali kita ni mo ni, o, niya na ingon na yung laki, unsa ba di na, gitabunan magod ni mo, manang di na ko maklaro. So, waka ka, hibaw,
Asa imong kamot be? Bibi imong kamot. Akong birahon. Chuy, kain man to. Therefore, nakaproduce sila og duha ka mga anak. Ang pangutana kay ang kaniya unya dili sila kasado, di pud pwede siya magpakasal. Kay criminally manubag siya sa bigamy nga inunta. Bigamos matawag nato ang marriage nila. So unsay mitabo na. So nangutana ka man sa pagpasunod sa kurkadida, nag-ipon sila karon ug nagbayon og duha ka bata. Kinsa apelyido? Apelyido ang iyahang nga pangutana dito sa inahan. Dito sa inahan ipasunod ang apelyido, dili pwede nimo. Sige. Salamat ha. Thank you. I hope nakahatag ni og gamay nga kahayag sa hunahuna sa atong mga kaigsunan. Pabuton ako undugan yung mga pangutana sa 0917-704-3210. Mayong hapon, sir. Matud pa ni Marlon Malilong. Gikan ni John Macas. Nora Veritas. Na ako'y gika libugan nga gusto nako ipangutana, Sir Frank. Pananglit sa lalaki, si lalaki nakaburos og babae, ug iya dayon kining gibulaghan. Pwede na ba mangayog sustento si babae samtang mabdos pa siya? Pwede. Vitamins. Labi na ang babae makasulti man gyud nga ikaw biga duslak nga ko. Bantay ka kung balibaran ko nimo na. Ibaw man ang babae. Ang babae part dili gid maigi na sila mo kwenta nga kining anak ko ako gani og sa ako ang uyab. Kining usa dili ni sa akong uyab. Sa ako ning lain nga banabana. Gusto niya sila magkwenta. Ang mga tana ko sa mga kababilan karon. Nalibog ko nga maayo na sila sa compute. Hibaw na nila. Ako naka-interview na kong mga tao ngayon na part. Hibawan nila. Nga, kining bataa, dili ni kang kuhan. Butang tala ang ngalan Jan. Dili niya Jan. Kang Peter ni. May man na sila magkwenta. Abi nimo makatubag nini sagad mga ginang sa panimalay. Mga ginang sa panimalay. Ilabi na sa mga babae nga vulnerable ba? Yan ay mga babae sab nga magnetic ang dating, labi na kun na makakita og gwapo. Sus pagkagwapo bagi niya. Sus musugot na lang yung kung angkan ko niya. Naingon na. Mauyon mo na ko, dili. Lingo sila. So, pwede na siya, John. Pwede na siya nga, at that early, pwede na siya magyango-ngo. Ang uban nga, palitan ng mga nina o mga vitamins, kuyugan niya sa doktor nga magpa-check up. Diba? Na yung mga pangitabong ingon na anak. Mingon din doktor, ikaw man di ay ni. Lagi, Dok. Yuban ka man. Imo ni kuhan. Ako ay lang Sabadok. Kay maritis rabaka o gamay. Love man ko niya. Mo ba? Sige, ipawat imong misis ato na ko nun. Ina naman na. Okay. Sige. John, I hope I answered your question. Dirita kang Buraska, Bataan. Sir Frank, taas ning akong problema. 6 years na kapin akong disability sa SSS. Wala paghapon nako. Kada og email sila ako yud pa adtuan kay para mahibaw-an kung unsa nasad ang kulang. Ang
ang saan ito pa di sa layo di taas man din ni sus ako dito na ko dito tumoy nakapaingon. Ang problema gyud kasong is katurang bangag nga wala hulugi sa kiiski. Unsa man ning kiiski? Ikaw buras ka gwardiya ka siguro ka kining term nga bangag mao man nga mga term sa mga gwardiya. Katurang bangag nga wala hulugi sa kiiski. So kay sige man ko follow up ang ila dayon giingon sa ako nga pabuhatan og notaryo og para makapamatuod nga wala na ang kiiski. Unya kiisi. Unya nihangyo ko nga pwede sa sila nalang ko magpanotaryo, sila nalang magpanotaryo kay daghan man attorney sa taas sa is. Ila ingon dili pod kay tagalibuna ko madautan sila. Dire ko sa libuna nagpanotaryo, pagpasa nasad nako ni ana nasad sila, sayop daw ang gibuhat sa attorney. Dili daw mao. So sila na ang ni-offer nga ilang nga ilang attorney na lang ang magbuhat dayon magbayad lami. So mao to nga nagpabuhat nami para ilang notaryuhan. Sa dihang pagpasa na sa mga papel nako ni ana nasad sila akong mga papel nga nag-expire na need na sad nga mapautro. So balik na sad ko sila ani sa uno. Akong pangutana expire sa niya. Akong pangutana mo expire di ay unsa nga specific nga papeles amo expire. Kay kung police clearance 1 year. Pero kung inunta birth certificate ambot nimo ipasabot, dili siya mag-expire. Basta other clearances nga valid only for 1 year. So tinuod na siya sir nga ma-expire. Kana may mga document nga mo expire. Mga clearances pananglitan, that is only good for 1 year. Pag human na, you have to resecure. Nabtang ka lang sa expiration. So, sunda lang, ang ako lang advice nimo, sunda lang ang pahimang no, gikan mismo sa Social Security System para ma-enjoy nimo ang imuhang mga benepisyo. I-comply lang na. Kay mas mayo man mag-comply kay pag humana na wa ka na nga i-comply. Ngano man, nasubmit naman nimo tanang mga documents. Di ka na magbalik-balik, kaya na may record ang is ng tanan mao ni etc. na comply nimo. So ang akong isugyot nako diha kanimo sundal na. No, sundal na ang mao nga instruction kay kung masunod na nimo na tanan, sa sunod wala na. Kay na-file naman ang tanan diha sa is sa Social Security System. Di lang kumauta na unsa ni nga claim para nimo, pero murag disability maghani, na unsa ka ba di ay nahulog ka sa durian? Disabled ka man. Lugar unsa man unsa ni nga disability, partial or permanent disability? Na may inguna na, no, partial. Mag-agad na sa gibugaton sa injury nga naa nimo. Palitan og kulamaw na partial na siya. Partial nga disability. Anyway, i-comply lang. Mula na ako nga sugyot na i-comply lang og sundal na. After all, humana na, wala na. Makuha na nimong imong mga benepisyo tungod ka entitled
kaman. Okay? Na sige. Gikan ni Soroy ni Libs Motovlog, Noda Veritas, Sir Frank, valid ba ang kasal kung dili na register ang kasal sa Sinumar? Ang Sinumar god gitawag man ang Certificate of No Marriage na ana sa PSA. Oh. So every time nga magpakasal ka, di ba gapangayoan mong Sinumar, Certificate of No Marriage, sa pagpamatuod nga pwede. Atong timanan nga ang trabaho sa PSA, ang pag-record, sa imong pagkatao, no, sa imong pagbunyag di SLB, o sa imong pagkatao, mga pangitabo sa imong kinabuhi, apil na ang kaminyoon. Importante nga ma-record ang kasal. That is why nga naatay gitawag nga marriage license. Ang marriage license mao kana ang sukaranan nga officially ang imong pangalan na rehistro nga usa ka sa mga citizen dinhi sa nasud sa Pilipinas nga on that particular month adlaw man panalitan ug unsa diha gikasal ka. So ang kana nga record iplaster ta diha sa local civil registrar unya duly recorded kana sa PSA. So ang imong pautana, ano ba to ha? Ako pautana, yun, valid ba ang kasal kung dili na register ang kasal sa Sinumar? Ingon pa nimo. Now, maayo gyud i-record. Nganong dili man sad nga requisitos man na siya. I-record yun na. Pero na uban mga maro-maro, kaya aron makapagkasal og laing kaya wa ko na siya record dito sa local civil registrar. Now, di ka kaikyas kung naa kay marriage license. Kay marriage license, mahuptan man yun na sa PSA. Ito ang ba dito nakatatak nga on that very month, nga adlaw, ikasal ka, naa na din sila listahan. So magkuha kag certificate of no marriage, magtatak dito nga married ka, di ka pwede pakasal. I-record yun na siya. Okay, mo man ang trabaho sa PSA, ang imong mga significant nga mga panghitabo sa imong kinabuhi. Hantod ka mamatay ka, tuwa dito ang imuhang death certificate. So dili pwede nga ato kana siyang limong-limong lang, no? Dili pwede. Okay? Gikan ni Oliver Ampong Nalwal. Akong kauban sa trabaho, Sir Frank, nagkuha siyag housing loan na siya pangutana. Unsa di ay pasabot anang Masida Law. Ang Masida Law, mao kini ang na may laing term nini, real estate installment realty installment law. Nga dili nimo automatic ma-embargo ang imong nadata-datahan na for 2 years nga condominium o real property nga imo nang naanam-anam nimo og bayad. Dili pwede na automatic na ay grace period nga ihatag sa Masida Law. Sa Masida Law. Na may laing balaod nini, pero para lang to sa personal property. Kini para ni sa real property. Now, para sa buot magpakisayod sa Masida Law, ang maka-explain nini part, kanang mga tag-iya sa condominium, naman sila opisina, di ba? Oo. Usually, gahulga-hulgaon ka. Kansilahon na ang imuha kay wa ka makabayad. Pero tanawon sa nato, basig nakabayad ka for about 2 years. I think sa 2 years nimo nga bayad-bayad, doon na kayo isa kabuan nga grace period. Tagaan ka o chance nga makapanguyoy ka og sapi within a period of 1 month, no? Bayran to nimo, balik sa sinudanan ang imuhang status. Isip usa ka interested nga tao or buyer sa mao nga condominium o real property.
Mao na siyang gitawag og ang Masida law. Akong subon para lang ni sa mga real property, ha. Oo. Dili ni pwede sa mga personal property. Sa personal property na corresponding nga balaod niya na. Ang principal nga author kini si Ernesto Masida man author ni ini kanang real estate installment buyer something like that, no? Mao nang Masida law. Ang iyan ni Recto lahi para ni sa personal property kung magpalit kag refrigerator ingon man na, no? Motorcycle mapanalitan doon ay separate law nga nag-govern mahitungod na protection sa mga buyer. Kini sa protection kini ang Masida law, protection pod sa mga buyer sa mga real estate apil na ang condominium. Nga dili pwede nga maingon dayon tong kolektor, hala, wa man kakabayad, cancel na ni sir. Dili. Tan-aw dito ang number of years nga nakabayad ka. Tan-aw dito. Naa kay chance, dili man automatic nga embargohon ang mao nga unit. Mao na siya ang Masida law. Basta Masida law, that pertains to a real property installment. Installment man ni kasagaran. Ngausap ka na ka ni Bilyar, na asawa ni mo si Camille. Maingon di si Camille, ako na bahala na. Di ba? Okay. Nala, sige, ingon pa o laing pautan gikan ni Septem Virgo. Nuda Berita, Sir Frank, akong iyan, kadyot lang, si Oliver Ampong Nalwal, kung kaduwa-duwa ka may tungkol sa Masida law, you can ask sa mga abogado. Aron nga ikaw sad hayag-hayagan samot ang imong hunona, managsama ba ang among hunona sa imong buot pangutanon. Mas maayo man sang another resource person ang maka-explain ana. Okay? Nuda Berita, Sir Frank, akong iyaan walay bana. Uy, walay bana, ha? Ug walay anak. Okay, wa may bana. Ako iyang giisip nga anak sukad pagkabata siya gaalima sa akoa. Kung pananglit mamatay siya sa akoa ba mapaingon yang yuta nga 300 square meters. Alright. Tubagon tika mga pamaagi remedios ni ini, no? Because if you will be asked, kung pangutanon ka to prove nga ikaw adopted, maglisod ka o prove. Ilabi na kung pangayuan ka sa mga papilis. Apan, na ay remedy nimo, nimo, aron mapanagyan nimo ang 300 square meters. Ayuha lang, timinga lang, pasabto nimo ang imong iyaan may tungod nining butanga. Pinagi sa deed of donation. Sa lagtod ka pagasulti, karon aro wala ni kuskus balungos. No? Nga tinuod ka ba, gi-adapt nako, naakabay papilis ipakita. Adto ta mo paingon sa laing remedy. Pinagi sa donation. Kaya ang donation, bisang kinsa man pwede nako nga hatagan sa donation. Because that is out of gratitude or generosity on the part of the donor. So diha ka lang mo paingon. Ingon nimo ante. Kining nagsulti man to si Sir Frank murag basi mapangitaan ko niya o papilis kabahin sa imong pag-adapt nimo nako diha gud ko nadako nimo. Nagsulti man to Sir Frank nga donor lang inter vivos. No? Mortis causa aya pa nato ipa take effect maong kontrata ang deed of donation kung mamatay na ang donor. So kung magsuwat siya og deed of donation sa pagkakaroon, dili na siya mo take effect immediately. Butangan dito sa dito deed of donation nya butangan to mortis causa. Okay. It will take effect upon the death of the donor. So pagkakaroon samtang gi-donate kini nga portion or 300 square meters nga luna sa yuta para nimo Oliver ang magakahitabo
Oliver ba tong dili ay si Septem. Ang magakitabo na siya pa gyud ang tiya kay buhi pa. Pero ay sa pag ampo diha nga sige kang gaping-ping sa imong mata tubangan ng haligi nimo diha gaampo ka nga ay kanusa pa ta mamatay kini akong iyang para makapanagayan ako sa 300 square meters. Amen. May nanalugar ka. Ayaw pod. So, pag-abot sa tukmang panahon, kaya naamantay kinatumyan ang atong kinabuhi. Oy, adjud lang ha, condolence sa pamilyang Haba, Dr. Haba. Gikuha na siya ni Lord sa ni kabantugan nga dentista din sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Og ayang haya naa sa Eternal Gardens, no? I think diha do lang sa Shepherd, Golden Shepherd, ma'am siguro na, no? Katong gusto kay ang lubong nini initially ako na on Wednesday. Wednesday ni siya si Dr. Haba. Among mga pagpasubo, dili kay tanton dako nga pamilya ang mga Haba dinhi sa atong syudad tungod kay kaliwat man ni Ilonggo, dinhin lang siya nagpractice sa profession isip sa ka-doktor or dentist dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro sulod sa daghan ng mga katuigan. Okay? Nala, sige, salamat kayo, condolence subli ni Mrs. Haba ni Mrs. Haba sa ka-retired school teacher usab ni siya. And so para sa tanan katong nakaila naa pa mo panahon nga makabisita mo dito sa Haya sa Eternal Gardens dihan dapita sa Bulwa. Okay? So balik ta sa atong isgutanan. Mao na siya nga kung maingon tag donation mortis causa, it will take effect human sa kamatayon. So diha ka lang kay kung panalitan by operation of law ang imong agdon, pagkamatay maingon din ka nga na ako na sumusunod, ayaw paglaom na kay basin og mahimong kontrobersyal. Doon ay mag-contest nimo diha. Dito na lang ta sasayon-sayon. Or, niyalang pagi, mag-execute imong ante o deed of sale. Kunuhay gibaligya o mga butang tala, mga 100,000 pesos. So, protektado ka. Imo na. Pili ka lang na pili ka lang na. Okay. O bilain siyang sumusunod. September. Okay. Nala, sige. Man siguro laing sumusunod. Magkakitabo. Maimo na gyud na. Abada ni kinidapit kay mangayo kog mga 5 square meters. Para sa nimo, Frank, akong tam na nagsibuyas. Uy, kana 5 square meters kung puno na sa sibuyas part. Purbid ang kagwapo. O, di ba? Alright. Rodney Rock'n'Roll. Nora Berita sa Frank, pananglit na ay buluron. Ha? Buluron eh? Kulorom. Ang construction company. Dako siya hatag nga rate sa mga empleyado mapalibor man hantod sa 4 man overtime unlimited taman 10 PM. Sky is the limit. Kadiyot lang ha. Sky is the limit. Apan ang disadvantage lang kay dili mo bayad og double pay og 13th month pay. Apan nagakasinabot na mo daan ani nga mauni ang policy sa kumpanya. Og uyunay mo sa orientation. Pwede ba masumbong ang kumpanya ani? Katong inyong pag-uyunay sa orientation becomes a waiver that in the future you cannot exercise that right for money claims against the company. So mura na og nag-okay ka. Nag-okay ka. Because nga naman illegal ba kini? Klaro man sa atong balaod PD 442 Labor Code of the Philippines. Kinang na ay premium pay or
sa ni overtime, unya unsa pa to 13-month pay, kinanglan nga naana, ug unsa pa tong mga pay man panalitan, but nagakasinabot man mo. So katong pagkasinabot ninyo, unsa man to in writing, mao na to ang waiver on your part nga in the future di ka na makaklaim kay pwede man to ipakita nako nga dili. Per se muragod og illegal, no? Because that is contrary to public law, public order, no? Pero i-admit man sab nimo, may man ninyo sabot. Unya ang sabot didto nakabot human nga gi-orient kamo. Sa to pawag ipog sanay kay naa may orientation. So mahimo ka na nga depensa on the part of the management. Ang counter na sa mga empleyado mingon nga supak sa balaod to kay gipugos kami pagpapirma. Gitalo-taluan kami, gipalitan kami og siopaw nga bantok gyud kayo. Gidulon kami kinaon itong mga panuna, Your Honor. Unya gipapirma kami og kalit niadto. Namirma man tong among mga kauban, abi na kung unsa, Your Honor, nipirma na sad ko. Nausaw man nato na. So you are a co-participant in the commission of the illegal activity committed by that certain company nga inyong argibihan nining mga panahura. Di ba? So, batipantay sad mo na, no? Di man na pwede, God. Dili pwede, pero gikahinangop ninyo, pasilpi pag yun mo. Mari, kining palitra, picture sa mari nga, gapirma ko diri maribi. Saan sa man na, ay, mao na to Amerika, pareto imong gipirmahan ganina. Di ay, sige, picture. Saan na? Di ba? Sige. I hope na sabtan ni mo na kaya maging mga kompanya po nga, na ako yung question nga nini. Murag ni adire ako nadala yung question. Gikan ni Erlinda Elibera Mendoza, Nuda Veritas, may ngapon Sir Frank, na unta ko'y pangutana. Oo, nito nga Sabado, nangutana ka about sa yuta, kini, akong pag-umangko nakapalit sa akong gamay nga luna. Apan kani, akong bahin nga gamay pod, nga luna, kay gibahin-bahin. Nga gamay pod nga luna banbahin manamo ni nga managsuon ang akong bahin nakapalit akong pag-umangkon naa siya deed of sale apan ang problema kanay among kasikbit gibaligya niya tanan apan nilapas sa kasikbit pag-survey karon na-appeal man ang akong bahin sa naisuot mi tanan apil pag-survey unsay among buhaton sa Frank mo reklamo ka ipakita ay mo certificate of title aron ma-review na og maayo ayo og sugot imo man na reklamo ka ayo patalaw diha imo man ang katungod kay ikaw may tag-iya. Ikaw tagiya na ang gahom ni mo diha. Reklamo ka, aka mo reklamo, sugot tas barangay. Di ba ako naning na-tick up or similar case ang ako na-tick up nitong nangaging mga pipila ka mga buwan? Ano mga mohon-mohon ba? Now take note, ang pagbalin sa mohon is a criminal offense. Ito na, kay gibahin, bahin manamo ni ang mga igsuon ang akong bahin nakapalit akong pag-umangkon na sa deed of sale apan ang problema kay naay among kasikbit gibaligya niya tanan apan nilapas ang kasikbit pag-survey karon kay na-appeal man ang akong bahin na suot mitanan appeal sa pag-survey. Awa na, kini pasipalan na ni sa imong katungod.
ang matuman ini ato ang certificate of title ha. Unsay among buhaton, Sir Frank? Makabayad ba ko sa akong pag-umangkon? Apil daw ang ilang balay, ako daw bayaran. Makabayad ba ako sa ilang balay, Sir Frank? Dili na immediate nga. Husaya sa na ninyo. Husaya. Ayaw sa klarohon. Klarohon kay kining kung ikaw panalitan, kung ikaw na alakansi, but the other party enjoyed the benefits out of your ignorance or maybe negligence with regards to the ownership of that property. Unjust enrichment ang tawag na ubos atong balaod. Dili na pwede. Meaning, dili mahimo nga iklim na sa bisan kinsa tungod kay tag-asyag tango ang isang kadlukan sa mga silingan. No. Mureklamo ka gyud kay imo man ang katungod. Ha? Ayo pasagdi kay imo ka nang katungod. Imo gina wa nay lain. Kay ala mag-enjoy siya. Nakapaymulos lugar siya kay nangilog siya sa certain portion of the property nga dili iya. Imo man di ay siya nabulahan. Supak na sa tong balaod. Pwede na inyo filean og sumbong nga unjust enrichment. Pero resolbahon sa nato ang tanan. Ay patamo dangop ni ana. Okay? Sige. Si Mrs. Mendoza ni. Kung makabayad ba ko? Ay sagbayad. Ingon pa niya, Sir Frank, kanilaging akong pangutana. Kaning akong pag-umangkon, magbayad siya sa yuta o balay daw. Makabayad ba ko? Apil ang balay niya, Sir Frank. Anong ikaw may tagayaw, ikaw magbayad? Imo mang property, di ba, gipalit na sa imong pag-umangkon? Yang anong mga tana ka man nga makabayad ka? Makabayad ka, siguro na po imong gipalit na mabayad ka. Ayuhan na ninyo, hilut-hilutan na ninyo. O, apil ang balay na niya, Sir Frank, nga apil man ko madimulis daani sa akong bahin kay nakalapas pod mi sa pikas luna, Sir Frank. Naikinanglan ini iparesolve. Palihog lang ha. Iparesolve gid ni siya, Mrs. Mendoza, may buntag may hapon nimo, no? Akong pauta na makabayad bako sa yuta apil ang balay unsay akong buhaton, Sir Frank. So imong buhaton magparesolve ka. Bisa nga ni ang gasolbe na nasa unang matultulan pa na nimo, basig na ang magpuyo sila yuta, istoryahan nimo sa mong status aron makahatag pud siya og tambag. Matambagan ka sa insakto kung saan nga niyang pagabuhaton. Ha? Ay di, nagalibog ko. Anong magbayad ka nga, ikaw pa'y nakuhaan sa portion sa property. Di ba, nagsulti ka nga, i-portion of that, kapaliton si mong pag-umangkon. Yaon sa to, ang inyong utlanan, nahimo, nagkabangi ka mo. Go back to the original. Naaman tayo gitawag na survey. Katawag na og validation or verification survey or resurvey. Aron nga dito suta gyud kung asa ka ba nining portion sa yuta nga gisukod og asa dapit ang imo, asa pud to dapit ang dili imo, aron nga mabutangan day og utlanan muhon, aron ma-identify nga mao ning yuta nga imo. Mao po ninyo taan nga pwede nimo mabaligya nga do mismo sa laing tao. Para maklaro. Himo arugod ne? Kanang lahutay kapoy ba ng yuta? Kapoy ng yuta. So, ingon lang niya na ang akong pagpasabot ni Ma'am Erlinda Ilivera Mendoza sa Bubuntugan, Hasaan, Misamis Oriental. Di ba? Sige, kadjot lang ha.
dirita sa Pikas, wala ba? Wa ko'y nadawat nga pautana diri sa 0917. Ijut lang, ato ning banabanaon part kay pikita di ta makatagad sa lain nga pangutana. Kini man ijut kini man ang nakapalit manggod sa ako, apil ko og demolish. Kini nakapalit, apil kag demolish, apil pud siya magpabayad sa iyahang balay. Pero dili ka mo'y bayad. Kajot lang ha. Sa ingon nini nga mga problema between two aggrieved parties sulod sa usa ka barangay, isitol na sulod sa barangay. Preliminary lang na aron nga ang kapitan makatabag referee ug unsa po iya ikasugyot may tugod niini. Naay solusyon nini, magasto lang. Magasto lang anang pagpa-resolve nato. Wa ba di sa sinugdan na wa ba di mohon diha. Di man na mahimo nga dili butangan natong mohon. Ang problema lang sa mohon kay mulukso kay hilabtan sa silingan. Mao bining sagad kumon man ning mga problema diha sa mga kabaryuhan, sa mga lungsod-lungsod diha dapita sa probinsya. Kumon kay kini nga problema. So, ang makatabang nimo niini kadtong nagsukod kaniadto pa, no? Kung naa pa buhi pang iyang opisina, balikan. Kung dili kanang inyong certificate of title, daduna mangita mo glain nga surveyor aron ipasurvey kana subli. Okay? Sige. Salamat na lang sa inyong pagpaminaw din sa ato karong pagpadagan sa atong programa. Og ugma na lang ko magsulti nga ang nigawas karon sa to 057. Tuan na po nakabutang sa dili rekomendado nga numero. Wa sa ko maghatag ganina, so wala siguro pildi. Bakason sa mo ay total nakadaog man mo na itong miagang mga adlaw. Ha? Sige. Nagsalamat na lang sa inyong pagpaminaw o basahon ako ang importante nga isgutanan unya, no? Alas 6 ang takda sa kagabion dinhi sa Radyo Ultra sa programang Kalipay nga Mulhotay uban ni Ma'am Gerdy Gualberto Suwan. Puy anta ang kinabuhi nga simple, hilom, nakatago og matinud-anon nga nagbuhat sa trabaho alang sa Ginoo. Akong balikon. Puy anta ang kinabuhi nga simple, hilom, nakatago og matinud-anon nga nagbuhat sa trabaho alang sa Ginoo. Alas 6 ni karong gabi madungog ninyo dinhi sa Radyo Ultra. Sangaan sa tungkuyog karong hapuna si Ricky Langga, uban pod nila ni Congressman Lordan Suwan o ni Kagawad number 1 sa District 1 Aga Suwan. Kami magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Mayong hapon kaninyong tanan.